Mahirap talaga po pag nasusukol na, lalo't ayaw magsabi ng totoo. Pag ikaw ay handa na magsabi ng totoo, magiging maluwag ang iyong dibdib. Pero kung ikaw ay ayaw magsabi ng totoo kasi may nananakot sa iyo, at alangan man po yung Congress or si Speaker of the House, Martin Romualdez, ang nananakot. Normally, mga kababayan, in a crime situation, ang nananakot po yung ayaw mabuking. Tama pa? Malamang may banta, mga kababayan. Tama si Sara Duterte na may kinatatakutan itong kanyang mga officials dito po sa congressional investigation. Pero malamang, ang kinatatakutan nila, itong mga witnesses na to, na empleyado ni Sara Duterte, malabo na ang kinatatakutan nila yung Congress. Kasi yung Congress, nagtatanong man lang po, malamang ang kinatatakutan po yung ayaw mabuking. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Dalawa na mga kababayan sa mga opisyal ni Sara Duterte. Take note, hindi ko na po siya tinatawag na Vice Presidente kahit binoto ko po siya during the elections. Kasi po, sabi natin kahapon, binalahura na po ni Sara Duterte yung mismong kanyang opisina. So hindi na po siya nababagay na tawagin pang Vice Presidente. Kasi you can just imagine, Vice Presidente siya, bantaan niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the first family, si Lisa Marcos, First Lady, pati si Speaker Martin Romualdez. So this is unprecedented. Nasabi nga natin mga kababayan, pinagpiestahan sa buong mundo. Pero si Sara Duterte, may lakas pa ng loob na magsabi sa Congress na napapahiya na niya tayo. Referring to Congress investigation, pinapalabas pa ni Sara Duterte mga kababayan na nagiging kahiya-iya ang Pilipinas dahil po sa Congress. Na ang reality po, naging kahiya-iya ang Pilipinas kung napahiya man ang Pilipinas ngayon. Pinagchichismisan sa buong mundo kung nasa katinoan pa, tamang katinoan pa po mga kababayan, ang Vice Presidente ng Pilipinas matapos na pagbantaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sabihin may kinontrata na siyang assassin para patayin yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Speaker Martin. Ngayon, yung mga opisyal ni Inday, dalawa na sa opisyal ni Inday mga kababayan ang itinakbo sa ospital for medical emergency. Kahapon po, itinakbo sa ospital si Gina Acosta, yung special disbursing officer po ni Sara Duterte. Una na po na itinakbo sa ospital yung kanyang chief of staff na si Atty. Zulaika Lopez. Ngayon naman po, sa latest development, yung apat na po na yung iba pa niyang mga opisyal na contempt po, sinight in contempt, binigyan po ng panahon ng Congress, Committee on Good Governance and Public Accountability ng FORLO. Pinapahinga muna po for humanitarian consideration, siyempre. So mamaya, pag-usapan po natin, ano tong mga nangyayari? Totoo ba ito na mga medical emergency na sinapit ng mga opisyal ni Sara Duterte o parte ito ng scripted na drama? Kasi di ba, sabi ng mga doktor na doon kay Atty. Lopez, yung mga vital signs niya, normal man lang, sabi ng doktor. So malamang sa malamang, drama po. O ngayon, dito naman po sa kaso ni Acosta, nanikip daw yung dibdib, unresponsive, yan yung mga description po dito. Hindi na makapagsalita, parang na-trauma. So, tingnan natin, hintayin natin po yung medical bulletin ng mga doktor. Kung totoo na bigla na lang kasi mga kababayan na nagkasakit sila, parang si GM lang, nang makaso mga kababayan ng korupsyon, nagka-neck brace bigla. Nang maayos yung kaso, biglang natanggal yung neck brace niya po. Ngayon, still serving as congresswoman ng Pampanga. Pero nakita ko sa picture mga kababayan, mamaya ipakita ko sa inyo.
Umanib na po kay Speaker. Ipakita ko na po sa inyo. Ayan po si, si GMA. Nagpa-picture with the Speaker, mga kababayan, at ating mga congressmen. Nakaalyado ng Speaker of the House ni Martin Romualdez. Pero pag tiningnan mo yung mukha ni, ni GMA, parang pilit yung smile po. Parang hindi mapagkakatiwalaan yung smile niya. Ibang aura yung pinapakita. Parang may hawak na punyal sa likod. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Si Lagman yung nagsabi niyan. May dagger niya. At the back, a dagger. Mayawag na punyal sa likod, mga kababayan. Ayan Ayan, sabi sa report ng GMA News, former President and Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, together with other Solons, put up a thumbs up sign in an impromptu photo opportunity after House Speaker Martin Romualdez addressed the chamber answering Vice President Sara Duterte's threats and allegations. Nagaganon siya Ay, isa man lang pala. Yung isang kamay niya, baka nasa likod yung isang kamay po, may hawak na punyal. Ayan si GMA, katabi ni Sandro Marcos at ni Dong Gonzales. Nasa likod yung isang kamay niya, isa man lang yung nag-thumbs up pala. Akala ko ganyan. Joke lang po, mga kababayan. Pero kitang-kita po yung yung smile ni GMA po, malamya. Madaling sabi, napipilitan lang siya. Yung smile niya po, napipilitan. Iba yung pinapakita sa kanyang totoong nararamdaman. Matapos na magbitaw ng mabibigat na pananalita si Speaker Martin Romualdez laban sa pagbabanta, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Lisa Marcos at sa kanya ni Sara Duterte. But before natin pag-usapan yung mga balitang yan, click subscribe muna, mga kababayan, dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin, mga kababayan, yung ating mga kwento. Lalo na itong biglang pagkasakit. Itinakbo po for medical emergency si Gina Acosta. Dinakbo sa ospital. Kaya pati si Inday, siyempre, si Sara Duterte, sinamahan niya yung kanyang, ayaw niyang hiwalayan yung kanyang mga tauhan. Nag-request nga po sa Congress na kung po pwede, magkakatabi lang sila para daw sila makapag-usap-usap.
O ito yung senaryo, mga kababayan, ng biglang paninikip ng dibdib ni Acosta. Panoorin natin si Sara Duterte. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? 1 minute suspension is declared by the chair. Tingin ninyo. Hindi drama po. O pwede rin, mga kababayan, na reality yung kanyang nararamdaman kasi may katabi siyang nanglilisik ang mga mata. Medical. Tingin ninyo po, sino ang kinatatakutan kaya naninikip ang dibdib ni Gina Acosta? Sino yung kinakatakutan niya? Bakit siya grabe ang nerbiyos? Sigang inom niya ng tubig, mga kababayan. Apo, sir. Okay Salamat po sa rest. Mr. Chair. So tumatawag na ng medic si Congressman Joel Chua. Kasi pinagmamasdan niya parang naninikip na yung dibdib ni Gina Acosta. So ang tanong dito, bakit naninikip ang kanyang dibdib? Parang hindi kumbinsido si Suarez. Sabi ko sa inyo, mahirap talaga po pag nasusukol na, lalo't ayaw magsabi ng totoo. Pag ikaw ay handa na magsabi ng totoo, magiging maluwag ang iyong dibdib. Pero kung ikaw ay ayaw magsabi ng totoo kasi may nananakot sa iyo, at alangan man po yung yung Congress or si Speaker of the House, Martin Romualdez, ang nananakot. Normally, mga kababayan, in a crime situation, ang nananakot po yung ayaw mabuking. Tama pa? Malamang may banta, mga kababayan. Tama si Sara Duterte na may kinatatakutan itong kanyang mga officials dito po sa congressional investigation. Pero malamang, ang kinatatakutan nila, itong mga witnesses na to, na empleyado ni Sara Duterte, malabo na ang kinatatakutan nila yung Congress. Kasi yung Congress, nagtatanong man lang po, malamang ang kinatatakutan po yung ayaw mabuking. That is normal in a crime situation po. So hindi na tayo magtataka kung bakit naninikip yung dibdib, kung totoong naninikip yung kanyang dibdib. Kasi siyempre may banta sa kanya. So nagets niya po ninyo, mga kababayan. So ito na, tinakbo sa ospital, mga kababayan, si Gina Acosta. Sabi diyan, Special Disbursing Officer Gina Acosta has been rushed to the hospital after questioning of Representative Gervil Luistro in the House Committee on Good Governance and Public Accountability. Ito yung report ng ABS-CBN. Look, Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta is being rushed to the hospital after appearing at the House Committee on Good Government. Acosta will be taken to the Veterans Hospital, Memorial Medical Center. Sinamahan po ni Sara Duterte.
So dito siya nagsimula, mga kababayan, sa pagtatanong ni Luistro. Mulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po o mali? Yun po ang answer. Tama po o mali, Miss Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay. Now let's proceed to that acknowledgement receipt with the name Kokoy Villamin. Sino po si Kokoy Villamin? Ganun pa rin, ma'am. Di ko po siya kilala. Secretariat, please flash again the AR. Natanggap po ng kalintaan. So dyan na, mga kababayan, nagsimula ang paninikip ng dibdib ni Gina Acosta kasi sukol na siya. Madam Vice President. Thank you, sir. Miss Acosta has been crying since this hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? 1 minute suspension is declared by the chair. Biglang batin si Inday. Mabubuking na kasi po. Kaya biglang naninikip na yung biglang nagkasakit, mga kababayan, si Gina Acosta. Nakita ninyo? Kaya yung intensyon. Pero sabi ng mga congressmen, papahingahin natin muna sila. On promise, nababalik sila sa November 29. Ito yung report ng Impact Leadership. House panel grants for law to OBP. DepEd official cited in contempt. Magkatao po yung ating mga congressmen. In fact, sabi po ni Congresswoman Gerville Luistro, Jinky Luistro po, bakit kanya natatakot? Hindi man anya kung sumisigaw. Malumanay, mga kababayan, yung pagtatanong. So walang intimidation on the part of Congress. Kaya lang siyempre, sukol na po. Kaya biglang nagbatin si Inday. Biglang nanikip yung dibdib ni Acosta. Dati tinakbo nga po sa ospital. So sabi dito, the House Committee on Good Government and Public Accountability granted for law to Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta, OBP Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chairperson Limuel Ontorio, former Department of Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda, and former DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda, following their attendance at the hearing kahapon po. The four officials had been cited in contempt and ordered arrested for skipping previous hearings. The committee approved the motion of Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Caraps Paduano to grant for law provided the officials commit to attending the next hearing tentatively set for Friday, November 29. Speaking on behalf of his colleagues, Ontorio expressed gratitude to the committee for granting the for law. So, pahinga muna sila, mga kababayan. Ito yung post ng Akbayan na hagip yung kamay ni Inday. Naka-thumbs up na. Ayos na niya. Di natin maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng pag-thumbs up ni Inday. Na ang ibig sabihin siguro, okay na niya yung kalagayan ni Gina Acosta. Or okay niya yung aming acting. Pwede rin na ganoon, mga kababayan. Ayan, naka-thumbs up siya. Ito yung video ng itakbo, mga kababayan. Kinuha ng ambulance si Gina Acosta. Yan ang kaguluhan, mga kababayan. Kami lapit, sir. Baka may wala kami. Mabigyan na po ng kung ano yan. Sige po, ako na. Ito, mga kababayan, yung palabas pa lang. Kuha mo dyan, ano?
Pwedeng totoo ang nangyari po o pwedeng parte ng script, parte ng drama para hindi makapagsabi ng totoo. Pwede rin yung takot, mga kababayan, ni Gina Acosta ay totoo. Pero malabo na ang manakot sa kanya yung Congress. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, in a crime situation, ang usual na kinatatakutan, ang may rason na magbanta, yung ayaw po na mabuking. Tama po, mga kababayan, yung ating analysis? Sino dito sa mga karakter sa drama ang ayaw mabuking? Na may rason na magbanta, mga kababayan, sa mga witnesses or sa mga resource persons. Yan na lang po, mga kababayan, ang pag-isipan natin. Pero kahit hindi mo pag-isipan, sabi nga po, alams na. Tagumpay po, thumbs up, success. Tama. Hindi nakapagsalita ng buo para maisiwalat yung katotohanan, mga kababayan, kung paano nalunok yung confidential funds. 125 million confidential funds. O ngayon, ito yung sinabi ni Inday, mga kababayan, sa report ng SMNI. Tinutulungan ko lang kayo kasi napapaya na ang Pilipinas. BP Sara sa mga mambabatas na nagtatanong sa kanya. Baliktad po. Ang ginagawa po ng ang ginagawa ng Congress na alamin ang katotohanan sa paggastos ng pondo ng gobyerno ay hindi man kahiya-hiya sa buong mundo. And in fact, magiging proud pa nga ang buong mundo kasi we have a Congress na hindi tulad ng Senado. Remember yung Senado? Nag-imbestiga sa AJK. Ang nagpa-imbestiga, sangkot po sa AJK. Sinasangkot sa AJK. Yun ang kahiya-hiya sa buong mundo. It is a shame to the whole world. Imagine, iniimbestigahan mo yung sarili. Pero yung Congress po, patas. Makikita man po ninyo sa mga proceedings. Napaka-fair po ng ating Quadcom, napaka-fair po ng Committee on Good Governance and Public Accountability. Nakita ninyo, binigyan ng full law yung mga resource persons para makapagpahinga sila. Walang pressures. Kung may pressures man po, doon sa ayaw magsabi ng totoo, ang pressures po galing doon sa ayaw mabuking. Yun ang malinaw po, mga kababayan dyan. Pakinggan natin itong sinasabi ni Inday, ni Sara Duterte. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maybe allowed. Yes, Madam Vice President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Tinutulungan pa daw niya yung Congress kasi napapahiya na kayo. Ang kahiya po, yung ginawa ng Vice Presidente na pagbantaan ang ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos at si Speaker Martin Romualdez na papatayin niya at kumontrata na siya ng papatay. Yun ang kahiya. Hindi lang kahiya, kahindik-hindik. Kaya nga po, isasamo na siya ng National Bureau of Investigation. Yan yung nangyari, mga kababayan, sa press con kahapon ng Department of Justice. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya ito palalampasin. Ganon din, mga kababayan, ang sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Pinagpiestahan po tayo sa buong mundo. Lahat ng mga malalaking news organization, including Reuters, Time Magazine. Ayan po, top stories po siya. Hindi lang dito sa atin. Reuters, CNN, Al Jazeera, lahat yan ang balita nila. Philippine Marcos vows to fight back after strange BP assassination threat. CNN, Philippine Vice President says she would have Marcos assassinated if she is killed. Al Jazeera, Philippines Marcos vows to fight troubling threat of BP Sara Duterte. Yan pinagpiestahan po. Bloomberg, what is the assassination threat shaking Philippines? NBC News, Philippines BP's death threat against President. AP, the Philippines Vice President publicly threatens to have President Marcos assassinated.
Nikki Asia, Duterte's threat to assassinate Marcos, a national security threat. CBS News, Philippine Vice President publicly threatens to have assassinated President Marcos. Pati Time Magazine po, pinick up na po. With 100 million subscribers po ang Time Magazine. Pinick up po yung kwento sa pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos, at saka kay Speaker Martin Romualdez. Tapos sasabihin ni Inday, napapaya na yung Pilipinas dahil sa kagagawa ng Kongreso. Baliktad po ang katotohanan. O ngayon, sinabi pa ni Sara Duterte, mga kababayan, bumuelta sa naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong. Ayan BP Sara fires back, tags Marcoses in Ninoy assassination. Ito po siya, mga kababayan. Na kung ganun po, kung kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pangkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyang kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang paas. Yan ay aking papalagad, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Ma'am, sasabihin na raw kayo ng NBI? I would gladly answer yung gusto nilang mga tanong na ipasagot. Pero dapat sumagot din sila sa mga tanong ko sa kanila. Mag-uusap na lang kami doon pag nandiyan na yung subpoena. Ipapasubpena na siya kasi, mga kababayan, ng National Bureau of Investigation. Yan yung sabi sa press con kahapon ni NBI Director, former judge, retired judge Jaime Santiago, na isa pong sharpshooter po. Hindi mo yun masindak, si Santiago po. Di ba may pelikula yon na ginanap ni Bong Revilla? Is PO4, Jaime Santiago, Jimmy Santiago. O ngayon, pakinggan natin, mga kababayan, yung pagtatanong ni Batangas Representative Jinky Luistro. Kasi dito po nangyari yung biglang paninikip sa tindi ng pagtatanong po. Kalma naman yung pagtatanong ni Jinky Luistro. Kaya lang, magaling na abogado kasi po si Jinky Luistro. Trial lawyer siguro po siya. May experience siya sa pagiging trial lawyer. Kaya magaling siya sa pagtatanong. Sukol na mga kababayan. Talagang sisikip yung dibdib mo pag ganyan. Hindi ka na makahinga kasi sukol na. Mapapaamin na, mga kababayan. Kaya lang, nasa tabi lang niya si Sara Duterte. Malamang yon ang dahilan ng paninikip ng dibdib ni Gina Acosta po. O, ito siya, mga kababayan. Pakinggan po natin. 1996, sa Sangguniang Panglungsod po. Then after 3 years, nalipat po ako sa City Hall of Davao. 1996, you were working at the Sangguniang Panglungsod. Opo, ma'am. Who was your vice mayor during that time? Si Vice Mayor Lois Bonggoyan po. So that was 1996. After this, what was next? Nandoon pa ako sa Sangguniang Panglungsod. And then, nag-apply ako ng promotion na ilipat pa ako sa City Hall of Davao. Yun sa City Budget Office. And then, after City Budget Office po, anong tawag? If I may interrupt, ma'am, while you were at the City Budget Office, sino po ang ating local chief executive or mayor? Si Ma'am Inday Sara Duterte po. And after the City Budget Office, you were saying you were transferred? Naano lang ako, ma'am, ano yung tawag nun? Ma'am, pwede po magpatulong ako sa aking abogado? Mr. Chair, can we please inform our resource person that the participation of the lawyers is limited only to assist Legal advice. Hindi na transfer na details po ako sa City Administrator's Office. Details po, ma'am. From City Budget Office to City Administrator's Office, were there other positions in the LGU Davao that you assume? May iba pa po ba kayong naging trabaho
after the City Budget Office and the City Administrator's Office? Ako po ang SDO po. SDO po ng? Ng confidential din po. Are you referring to LGU of Davao City? Yes po. You are saying that you were the Special Disbursing Officer of Davao City Confidential Fund. Yes po. Can you please enlighten us, ano pong inclusive period ng City Budget Office? As far as you can recall. Yung na-employ po ako sa City Budget Office, ma'am. 1996. Inclusive period, ma'am. From what year to what year? Di ko naman maalala, ma'am. Sorry po, ma'am. Okay. How about the Administrator's Office? Can you still recall? Yes po, 20... 2016 or 18? 2016 to 2022 of June. 2022 of June. Doon na tayo sa exciting part. Dito na tayo sa accomplishment report. Lilia, ang Yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? Yes po. Yes. Paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash niyo pa lang. Yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Kasi yung pong mga identified na object of expenditures, yan po ang ginagawa niya doon sa... Gawa-gawa lang talaga po? Pag-implement po ng confidential I understand, Ms. Acosta. Kaka-encash pa lang, may accomplishment report na. That object of expenditure pertains to the accomplishment report. I hope you are reminded tinahitay nila yung mga dokumentos po, dinoktor po nila. Kaya dahil sa na-corner ni Jinky Luistro po, itong si Gina Acosta, lalo't katabi si Sara Duterte, talagang magmi-medical emergency dahil sa tensyon, na-stress masyado. Kasi subukan mo niya magsabi ng, di ba, katabi niya si Inday. Pag nilaglag niya doon si Inday, mga kababayan, baka maghalo ang balat sa tinalupan. Baka magwala na doon, mga kababayan, si Sara Duterte. Kaya makikita ninyo, tensyonado itong si Gina Acosta habang tinatanong po ni Luistro. accomplishment report po ay saka ginagawa kapag fully implemented na lahat ng programs. Now, this brings us to a bigger question. Yun. Kaka-encash nyo lang? May accomplishment report na agad kayo? How can this be possible, Ms. Acosta? Hindi pa po yung final na accomplishment report, ma'am. Ang basis ko lang po yun kung magkano po Ilang ang klase i-release ho ko sa bang kanya. accomplishment report tayo meron? Isang final at isang hindi final? Is that what you want to tell us? Yung binigay po niya sa akin is for me lang po at sa kanya. Para lang sa aming dalawa, ma'am. Hindi po yun yung final na accomplishment report after the implementation of the program under confidential funds po. Okay, if you are saying that this is not yet final, then walk us through, enlighten us, narrate to us, ano ho bang pagkakaiba nung sinasabi niyong hindi final, Hindi na doon mapalagay sa po. final? Ang amount Tensyonado po, na ma'am. siya. Amount. Yes po, ma'am. Okay, can you please be specific? Because we have here an accomplishment report for the last quarter of 2022. And since kayo naman po ang gumawa nito, and you prepared already for this hearing, I suppose, you are aware by heart kung anong laman ng accomplishment report na ito. Ano pong pagkakaiba nung hindi final sa final? Yung amount po, ma'am. Example, yung payment of rewards. Okay.
Tapos, yung... Ano po yung hindi final na amount? Yung amount... Okay, to guide Miss Acosta, Secretariat, can we please flash the accomplishment report for the last quarter of 2022? Be generous enough to share it with us. Wala po akong dala ngayon, ma'am. Yes, but for the next hearing, will you be willing to submit it to the committee? Yes po. Yes. Okay. Miss Acosta, we have here the final, I suppose, because this was provided by the COA, accomplishment report for the last quarter of 2022. Ang sabi niyo po, sa amount lang kayo nagkakaiba. Yes po. Can you enlighten us? Bakit po nagkakaroon ng disparity sa amount? Kasi po, example po yung payment of rewards, ma'am. Ang nilagay, hindi ako makakita. Secretariat, can we provide instead a copy? You were pertaining to payment of reward. Ang nakalagay po dyan is 10 million. Yes, ma'am. Ano po bang nakalagay doon sa hindi final? Ang nilagay lang po niya doon is 8 million po. Okay. How about the purchase of information? So far, 8 million. Sa hindi final, 8 million. Sa final, 10 million. Ibig sabihin, ang kopit po, 2 million. Di ba? In words, mga kababayan, baka yung 8 million pa, yung pinagbigyan po, mga ghost beneficiaries, tulad po ng si Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Nagis na niyo kung ano ang rason, ang source ng paninikip ng dibdib at paghimatay ni Gina Acosta sa intense questioning ng Congress at yung ayaw mabuking mga kababayan nasa katabing upuan lang niya. So, maliwanag na po kung ano ang source ng kinatatakutan ni Gina Acosta at kung bakit siya nahimatay, tinakbo sa ospital. Malinaw na malinaw po. Kung yung pagtatanong man lang po ni Luistro, nang gustong mangyari man lang po, isabi yung totoo. Hindi yon magiging cause ng pagka-ospital. Ang totoong cause ng pagka-ospital po, yung pressure nung taong ayaw mabuking. Tama po ang ating mga analysis. Diretso natin mga kababayan ang pagtatanong. ito lang po ang aking maalala, ma'am. Ma-confirm ko sa iyo na 8,000 lang po ang proposed object of expenditure na binigay sa akin ni Sir La Chica. Miss Acosta, 8,000, hindi ba 8 with million? your object of expenditure, would you confirm with me na kung anong items ang nakasulat sa object of expenditure, Nagkamali-mali yun din po ang nakasulat dito sa accomplishment report. The only difference is with respect to the amount. Tama ho ba? Tama po. Tama. At ang inyo pong sinusunod ay yung object of expenditure na binibigay sa inyo ni Colonel La Chica. Tama din po? For releasing po. For releasing. Opo. But nevertheless, who prepared the object of expenditure? Si Sir La Chica po, ma'am. Sir La Chica. Kung si Sir La Chica po ang gumagawa ng object of expenditure at yun po ang sinusundan nyo sa pagre-release ng confidential fund, tama po bang sabihin na si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report? Yes po. Pag binigay niya sa akin ang final na accomplishment report po niya, ma'am, after po, maubos na ang pera at na-implement na niya lahat ng maayos ang activities. I will remind you of your answer, Ms. Acosta. Ang sabi niyo po, si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report. Tama po? Yes po, ma'am. Okay. Si Colonel La Chica, katabi din niya. Nandyan sa harap niya. The left bottom portion of this accomplishment report, it says, prepared by Special Disbursing Officer Gina F. Acosta.
Yes po. Is this not contradictory to what you Pirmado said ni Inday. na ang nasusunod ay si Colonel Lachica? Gibase, pag final ko nito ma'am, gibase ko po to sa binigay ni Sir Lachica na final accomplishment report. So kinokopya ko lang po. Ibig sabihin, kayo po ay tagagawa lamang ni Colonel Lachica. Hindi naman po. So ano pong ibig sabihin nyo? Na ang sinusundan nyo ay kung anong gustong ipalagay dito sa accomplishment report, which is based on the object of expenditures provided by Colonel Lachica. Ang nilagay po niya sa object of expenditures po ma'am ay in connection na po sa aming prepare ng financial and physical plan po. Kasi kasama ko po siya paggawa ng financial and physical plan. Financial and physical plan. Sino po bang gumagawa ng financial and physical plan? Ang nagdra-draft po, ang nag-prepare ako po at si Sir Lachica. Okay. Ano po ba ang trabaho ni Colonel Lachica? Malapit na po akong malito. Malapit ko na pong isipin ang disbursing officer ay si Colonel Lachica. Hindi po. What is the designation of Colonel Lachica, please? Siya po ang aming security officer. And a security officer, ano ho bang trabaho ni Colonel Lachica? Is it her job to prepare the financial plan? Hindi po. Is it her job to prepare the accomplishment report? In the financial po, siya po ang magbibigay sa akin ng information or guide kung ano po ang magiging confidential activities po in relation sa confidential funds po na gagamitin. Nangangamoy I hope na. you realize, Ms. Acosta, that you are the special disbursing officer. Yes po, ma'am. Alam ko po. And part of your job is to prepare the financial plan. Yes po. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature or the name of Colonel Lachica. Correct. Yes po, pero sa kanya po ako humingi ng inputs or information with regards to the implementation of all the projects included under confidential funds po. If you're asking for the possible program, subject of expenditure, is it correct to say that you are soliciting some information only and not necessarily the one working with you in the preparation of financial plan? Magkaiba po yon. Ang hiningi po, Parang nagtitremble na po siya sa kanya, ma'am, is, Grabe na nervyos. ano po, mga inputs po Rattled na. or guidance Confused. in preparation for the financial plan, especially related po sa confidential activities po. Ms. Acosta, do you understand your job as a special disbursing officer? Yes, ma'am. This is very significant job Yes, ma'am. because it entails so much trust and confidence. Yes po. Because you are the one in charge of taking custody of the huge amount of money. Tama? Yes, ma'am. As a matter of fact, to ensure the fidelity of this money, nire-require pa kayo ng fidelity fund, bond. Ban. Tama po ba? Yes, ma'am. Then why do you keep on pointing to Colonel Lachica? Kasi siya po ang may alam kung i-implement na po yung mga project under confidential plan funds. Who will be responsible in case this money is misappropriated? Who will be responsible in case this money is lost? Who will be responsible in case this money went to the wrong person? Sino po ba ang magiging responsable? Ako po. Because you are the special disbursing officer and not Colonel Lachica. Yes Correct. po. Let's go back to the question. Matindi si 125 Luistro. million po yun. You were saying, ang object of expenditure is similar to the accomplishment report. The only difference is the amount. Yes, ma'am. Enlighten us. Ano ang laman ng object expenditure totaling to 125 million, reason why you fully turned over the entire amount? Ang laman po ng binigay niya sa akin ng object of expenditures
ay yun pong pamaraan kung ano ang ginagawa niya. Can we please be specific? We're talking of huge amount of money, Ms. Acosta. This is 125 million. Of course, you realize the significance of this amount. And being the special disbursing officer, hindi mo ito basta ita-turn over kung hindi mo nakikita na well-tallied yung object of expenditure that you are referring to. Tama Correct. ba? Yes, ma'am. Pero may information na po ako na pag natanggap ko ang pera, ibigay ko po sa security officer namin. Even without the object of expenditure? Meron po. Okay, let's go back to your object of expenditure. Kasi ako, Ms. Acosta, if I am the custodian of 125 million and I was directed to turn over this to a certain person, I will be very careful to make sure that whatever's in the list Correct. tally to the entire amount of 125 million. Now tell us, ano ang laman ng object of expenditure? Ang laman po ng object of expenditures ay yun pong mga expected expenses sa pagpatupad po ng confidential activities. I know. Can you please state the item? Kanina po, ang sabi nyo, purchase of information, payment of reward. Ituloy nyo po yun. You even said that there's a payment of reward, hindi nasunod yung 10 million. So magkano po ang nasunod? Ito na po akong placement report na final, ma'am. Yung gi-attach ko po sa liquidation report. Okay. So, are you changing your answer now? Kasi kanina po ang sabi nyo, object expenditure is not yet final. Accomplishment report is final. Yes po. Yes po. So, are you Iba po referring sila. to two different documents, object expenditure and accomplishment report? Yes po. Yan po ang Dalawa. gusto kong iparating po. And you were saying, ito na nga po yun. Ano bang ibig sabihin when you said, ito na nga po yun? What do you mean by that? Ang binigay po sa akin ni Sir La Chica, hindi po ganito ang forma, ma'am. Simple lang po, ma'am. Okay. Para basis po ng aking release ng pera Let me para go sa back kanya, to your ma'am. answer a while ago. Ang sabi niyo po kanina, Ms. Acosta, parehas ang items, the only difference is the amount. Opo, pero hindi po ganito, ma'am. Simple lang po, ma'am. Yes, enlighten us. Magkano ang nakalagay sa purchase of information? Less than 14 million po, ma'am. Less than. Opo. Can't you remember the amount? 12 million po. 12 million. Payment 12 of million reward. Ito po yung 8 million, ma'am. 8 million. Rentals. Rentals of safe houses. Ito po ang malaki, ma'am. How much? Ito na po ang amount na nabigay niya sa akin doon sa kanyang How much, Ms. Acosta? 16 million po. 16. Opo. Purchase of supplies. Malaki po ito, ma'am. Nagiging 37 po. 37. Payment of incentives. No. Provision of medical and food aid. Hindi ko na ito maalala, ma'am. I'm 35. sorry po, ma'am. Basta Hindi yung mo maalala. Basta yung tinali Payment of incentive. 11 po. 11. Would you know whether this amounts would total to 125 million exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yun, ma'am. 120 million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Ms. Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel La Chica, considering that he is not the accountable officer? Because it is you who is the accountable officer. May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give Tapos. that to Colonel La Chica? Hindi po. Do you know Colonel La Chica?
Yes po, kasi siya po ang aming ground commander How ng long BPS. have you known Colonel Lachica? Yung na-employ po ako after 3 months, yung na-employ po ako sa OBP, ma'am. How long have you known? Since 2022? Yes po, ma'am. Do you trust Colonel Lachica? I trust Lachica. I trust Sir Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na si In Ma'am other Inday Sara. words, the only reason why you're giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the Vice President. Yes, Tama po ma'am. ba? Yes, ma'am. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel Lachica. Yes, ma'am. And do you realize also, Ms. Acosta, that as disbursing officer, there is a rule under PD 1445, bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. Pero ang boss ko po kasi ay si Ma'am Please Inday. answer the question, ma'am. Yes, Under PD 1445, unauthorized transfer of disbursement is prohibited. Are you aware of that? yes, ma'am. And what you did is an unauthorized transfer. Tama po? Yes po, ma'am, pero may... In other words, you are liable for the unauthorized transfer of that money Tapos, which is due for your disbursement. Tama po. Tama po, ma'am. Pero... Are you aware also mananagot? na kung ito pong perang ito ay mapupunta sa mga hindi matitino na government officials at gagamitin for purpose other than its confidential purpose, you can be held liable Yes for po. malversation of public funds by negligence. Yes, alam ko po, ma'am. Pero nanaig po ang aking belief na may trust po ako kay Lachica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. Tinoro si Sara And are you Duterte. aware also that what Colonel Lachica did is Nilaglag he si Sara usurped Duterte. Ano po? your authority as special disbursing officer? Ang ginawa po ni Colonel Lachica ay pinakialaman na yung trabaho na dapat ay sa inyo. We call that usurpation of authority. Kasi po wala po akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential activities po, ma'am. Si Bakit Sir po- Lachica lang po ang may alam. Sandali po, bakit po wala kayong alam? You are the special disbursing officer. You prepare the financial plan. You are a signatory in the disbursement. You prepare the liquidation. You certify. You prepare the accomplishment report. Bakit wala po kayong alam? Wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities po. Dahil po, hindi ko po yan in line sa aking pinag-aralan, ma'am. But as the special disbursing officer, of course you realize you have the function of disbursing the fund. Yes po, pero may utos po sa akin na ibigay po kay Colonel Lachica kasi siya po ang expert, siya po ang may kaalaman kung paano po i-achieve ang mga confidential activities na safely and hindi po magulo. Would you know, Ms. Acosta, kung saan po dinala ni Colonel Lachica yung 125 million? Di ko po na po alam, ma'am, kasi sa kanya na po yun Nasa discretion. mabuting kamay na Hindi po yon. niya discretion yun, ma'am. Kaya sa kanya na po yung ako. Understand, kayo po ang special Nasa disbursing mabuting kamay na officer. po yun, You're mga supposed to be kababayan. the person doing the payment of this amount to various payees. Hindi po ito discretion ni Colonel Lachica, ma'am. Do you understand? Yes, ma'am.
Ano nga po ulit trabaho ni Colonel Lachica? Siya po ang head ng aming BPSPG at siya po ang inatasan as security officer po ng Office of the Vice President. And of course, you will agree with me, iba po ang trabaho ng security officer sa trabaho ng special disbursing officer. Tama po ba? As a matter of Yes, fact, iba kaya po po kayo'y banded. Kaya po kayo nire-require ng Fidelity Fund. niya po yun, wala po akong alam. Ms. Acosta, I hope you realize that it is incumbent upon you as the special disbursing officer to know all the recipients of the entire 125 million. And it is totally wrong to say na wala kayong alam. Because in the first place, trabaho nyo po to disburse these funds to the various number of recipients. Let us proceed to liquidation report. Secretariat, kindly flash the liquidation report. Malapit na tayo kay Piatos po. Malapit nang manikip yung dibdib. What is the purpose, Ms. Acosta, of the liquidation report? To liquidate the funds granted on confidential funds po. Ililiquidate po. Ililiquidate, and by liquidate, we need to gather proof that indeed the entire amount was utilized for the intended Pirmado purpose. po ni Sara Duterte. Tama po ba? Tama po. What is your participation in this liquidation report? Yung binigay na po sa akin ni Sir Lachica ang acknowledgement. Ms. Acosta, receipt. please be directed to the left bottom part of the liquidation report. Correctness of the above data po, ma'am. Do you understand what that means? Yes po, ma'am. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang pundo po ay nagamit ng maayos sa pamagitan po ng pagkuha ng mga acknowledgement receipt po na galing po kay Sir Lachica. You mentioned about acknowledgement receipts. Pag-usapan po natin yan. As a special disbursing officer, part of your job is to certify the correctness of the above data, and that includes the acknowledgement receipts that you mentioned. You agree? Yes, ma'am. Okay. Based on examination, Ms. Acosta, mayroong 700 na acknowledgement receipts. May signature, pero walang printed name. In other words, we could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? 700 mahigit na acknowledgement receipts, may signature, pero walang printed name, so you cannot tell who the recipient really is. Matindi. Do you think, given that situation, you certify the correctness of the data? Kasi Yes or no? Yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Hindi Yes. mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan po ang binigay sa akin ni Sir Lachica, ma'am. Again, please be directed by the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta, certifying to the correctness of the above data, and that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Correct. Tama po ba yun? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir Lachica po, ma'am. Sa paningin niyo po bilang Special Disbursing Officer, tama po ba na ang acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Grabing anomalya. Kasi po ang alam ko Please po, answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang Special Disbursing Officer, and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts
with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? Tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir La Chica. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. No, the question, Ms. Acosta, is hypothetical, no? Iniiwasan niya. Kung sakali Kasi lang alam po niyang kayo mali. mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon tatanggap ng pera, tapos hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. Corner na May po. signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po. Pero depende po sa sitwasyon, You have ma'am. given your answer already. Hindi. Ms. Acosta, let's Okay proceed to the next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 plus. May signature, may printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? Nag-trust po ako kay Sir La Chica, ma'am. Ms. Acosta, let us answer the question po. I understand na ang sabi niyo po si Colonel La Chica ang nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. 300 mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi nyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera? Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako papayag. Hindi kayo papayag. Ayun. Now, let us go to the acknowledgement receipt with the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos,
Kayo po ba ay papayag? Papayag pa ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala pa. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita na apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelidong Piatos. I will be interested to know, Ms. Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po meron. Meron? Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the pledge of, I believe, the Young Guns who contributed money to raise 1 million asking Mary Grace Piatos to come out to the open. Bakit po kaya walang lumulutang? If indeed mayroong Mary Grace Piatos sa Davao. Kasi po, nagbibis lang po ako sa binigay po ni Sir La Chica na mga binalik Ms. niya Acosta, sa akin. kindly answer the question po. Ang sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong 70,000? Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayong special disbursing officer. Payment But for you kept reward on claiming medicines. that you handed the entire amount to Colonel La Chica. Kaya hindi nyo alam kung ano nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence. Ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. How will you answer now to that acknowledgement receipt? Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapaperma po. Ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am, si Sir La Chica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir La Chica. Sino pong pumerma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Colonel La Chica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement receipt po. Ms. Acosta, ako po'y gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel La Chica, who is not an accountable officer at all, I hope you realize, kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that? Yes, ma'am. Aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos. Anchoring my question on your statement na may mga Piatos sa Davao City. In spite of the pledge of 1 million by Young Guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe 2 weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos. Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Ano po yun? Piatos lang po na apelyido ang sinabi ko. Yes, but you said that there are Piatoses in Davao City. May mga Piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, bakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace Piatos, magkakaroon ho siya ng 1 milyon na walang kahirap-hirap? Would you agree with me if I would say the reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po ba? Hindi po ako maka-say ng yes or no, ma'am, kasi si Sir La Chica po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po ng acknowledgement. Ms. Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. Having stated na may mga Piatos sa Davao,
And considering na nag-pledge ng Young Guns ng 1 million, tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po o mali? Yun po ang answer Tama ko, po o mali, Miss Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay. Now let's proceed to that acknowledgement receipt Napaamin din. with the name Kokoy Villamin. Sino po si Kokoy Villamin? Ganun pa rin, ma'am. Di ko po siya kilala. Secretariat, please flash again the AR. Grabe na attention po. Malapit na mag-interrupt si Sara Duterte. Mr. Malapit Chair. na. Ayan. Ito na siya. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? 1 minute suspension is declared by the Chair. Nagliliyab yung mata ni Sara Duterte po. So afterwards mga kababayan, tuluyan ang itinakbo sa ospital si Gina Acosta dahil sa intense grilling ni Luistro po. Pero napaamin po, malinaw na itinuro finally si Sara Duterte. Nilaglag po si Colonel Lachica po ang may utos si Sara Duterte. Sino pa man. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.